Magandang araw po sa IBC Naga at sa lahat po ng viewers itong ating 7 minutes prayer and devotion. Dito po tayo ngayon sa Psalms 119 verse number 75. Babasahin ko po ang text, sabi rito, I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Lord, bless the reading of thy word. And bless this short devotion, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ang nais ko pong pansinin natin dito sa talatang binasa natin, sabi dito ni David, Thou in thy faithfulness has afflicted me. Kahit po sa mga afflictions na dumarating sa buhay natin, ay pwede po nating panghawakan and we can be confident that it happens because of God's faithfulness towards us. Mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong mapalayo. Ayaw niya tayong mapariwara. Kaya po dahil mahal niya tayo at tapat siya sa atin, pinadadala niya tayo ng mga afflictions sa ating buhay. Para po tayo ay manatili sa Kanya. Para tayo magstay sa Kanyang kalooban. Kasi nga po, left alone to ourselves, lagi po tayong palayo sa Diyos. Tayo po ay sinners by birth at tayo po ay biased to sin. Opo, kung hindi po sa biyaya ng Diyos, kahit po tayo mananampalataya, tayo po ay madaling matukso sa kasalanan. Ano? But because of God's faithfulness, ano po? Sabi niya rin sa 1 Corinthians 10:13, There hath no temptation taken you, but such as is common to man. Walang pagsubok na darating sa iyo, walang mga problemang darating sa iyo na hindi common, hindi normal. Opo, sabi dyan, ano ho? There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, that He will not suffer you to be tempted above that which you are able. Hindi po siya sarcastic na Diyos, hindi po siya brutal na Diyos. Nabibigyan tayo ng pagsubok na alam natin hindi natin kakayanin. Ano ho? Ang sabi nga doon sa talata, but will with the temptation provide a way for escape. Opo, meron pong means to avoid. Merong means to pass away from all those temptations. Opo. Ang afflictions po na dumarating sa buhay ng isang Kristiyano ay ipinapaubaya ng Panginoon para tayo po ay mabago. Opo. Sabi doon sa verse 71, Psalms 190:71, It is good for me that I had been afflicted, that I may learn thy statutes. Opo. Kasi nga po, minsan, sumisinsay tayo, lumalayo tayo sa Word of God. Kaya ang Panginoon, He has to do something to bring us back to the right path. At siyan po ay minsan, mga temptations and afflictions na dumarating sa buhay natin. Sabi po doon sa verse 69 o sa verse number 67, sabi po, Before I was afflicted, I went astray. But now, after the affliction, have I kept thy word. Kaya nga po makikita natin, ano po? All things work together for good to those people, especially Christians, who love the Lord. Kung mahal mo ang Diyos, pati persecutions, pati afflictions, pati temptations, they were meant for our good because nasa isip lagi ng Panginoon is what is best for us. Opo, our best interest is always in the mind of God. Ang gusto ng Panginoon, mapabuti tayo. Opo, mahal tayo ng Diyos bilang anak niya tayo. Hindi niya po ipapaintulot na tayo ay tuluyang mapalayo sa Kanya. Opo, He will not let go. Mahal ka ng Diyos eh. Kahit may mga pagkakataon na you drift away from God, the Lord will surely make a way to bring you back. Kung natatandaan niyo po, yung prodigal son, lumayo sa kanyang ama. Pero ano nangyari? Pinadanas siya ng Diyos ng mga mahihirap na bagay sa buhay niya hanggang humantong siya sa realization that he needs to go back to his father. Ganon din po tayo. Opo. Bagaman hindi po lisensya ito para tayo gumawa ng mali at lumayo tayo sa Diyos, ibabalik naman ako ng Diyos eh. Gusto mo bang bumalik in a difficult way, in a hard way?
Or you just want to stay with God and be blessed? If you abide in me, sabi ng Panginoon, and my words abide in you, you shall ask what you will. It shall be done unto you. The blessing comes when we learn to obey the Lord. Opo. At kung mahal mo, Diyos, sabi ng Panginoon if you love me, obey my commandments. Opo. But, and then, let us come to realize that afflictions come because God is faithful to us. He will not allow us to drift away from Him for so long a time. Opo, ang gusto po ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Kaya nga meron siyang talata sa Biblia, sa Matthew, come to me, all you that labor and are heavy laden. I will give you rest. Nasa Panginoon ang ating kapahingahan. Sabi niya rin sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in time of need. Ang Diyos po ang nagbibigay ng paanyaya. Wag ho nating bigyan ng dalamhati ang Diyos na tayo pa po ang magmamatigas sa Panginoon. Opo, pag naramdaman natin na papalayo tayo sa Panginoon, let us take the initiative. Let us pray and ask God, Lord, please cleanse me and bring me back to you. Uulitin ko po, sabi sa ating talata, I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou, in faithfulness, hast afflicted me. Panginoon, salamat po sa maiksing devotion. Nawa po makatulong, makapagbigay ng blessing sa mga nanonood, nakikinig nito pong aming 7 minutes prayer and devotion. Salamat po kay Pastor Naba, Panginoon, sa pagpapaulak sa amin na maging bahagi nito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.